Ngayon, pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. So, malaking pagbabago, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa magroro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Ngayon ay mababawasan na yun, yung malalaki na lang ang kailangan pa sumakay sa barko. But meron pa rin plano para medyo ma-alleviate yung sitwasyon na yon. There is a plan from the local government, Mayor of Tacloban has brought it up, na paggabi, pag mas madalang ang traffic, baka pwedeng gawin ay magpadaan ng one-way lang kahit yung malalaking truck. Kasi kung sa ngayon, two ways, 15 tons. So 15 tons na magkabila. Pag one-way na lang, kahit 30 tons, kayang tumawid. Pero one-way lang. So ang gagawin, yung LGU, yung magkabilang LGU, sila magta-traffic para tiyakin na one-way lang ang takbo. So isasara yung one side. Kagaya pagka tinatrabaho yung kalsada, ganun. That's the same idea. Kung makita ninyo, yung mga section na talagang malaki ang sira, ay linagyan na muna ng reinforcement. Ito yung malalaki na bakal, yan ang reinforcement para habang inaayos yung sa ilalim, yung mga nakikita natin dyan, yung mga nakalawang, yung mga bolt na nawala na, yung mga pin na nawala na, yan ang ginagawa nila ngayon. Ang ating, we are hoping for the total return of the bridges function to allow 33 tons two ways by the middle of when do we think we can? Third quarter of 2026. Hopefully by the middle of next year, third quarter of next year, fully functional na ito. I hope that this serves as a lesson to all future administrators of in government, of all government workers who have anything to do with this. The retrofit cost us 1.1 billion pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos. Wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang. MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOE ng DPWH. Kung saan napunta, kaya hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Sana naman, itong experience natin na ito, matuto na tayo na napaka-importante na tayo ay continuing maintenance.